Tahimik at maaliwalas. Ilan lang yan sa mga katangian ng lugar na hinahanap ng mga gustong magnilay-nilay sa Semana Santa. Bukod sa mga simbahan, meron ding ibang payapang lugar na pwedeng puntahan sa probinsya, gaya ng Calvary Hills sa Isabela. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel. Ang pagdarasal sa Diyos sa tapat ng relic ni Santa Maria Faustina, isa lang sa mga maaaring gawin ng pilgrims sa Archdiocesan Shrine of the Divine Mercy sa Mandaluyong. Isa ito sa 5 Jubilee Church ng Simbahang Katolika ngayong Holy Year of Mercy. Dahil na rin sa aming ministry tungkol sa Divine Mercy o sa dakilang awa ng Diyos, kaya ito ang isa sa mga napili ng kardinal na maging isa sa mga pilgrimage site. Sa Santiago City, Isabela, Calvary Hills naman ang dinarayo ng mga deboto. Matatagpuan sa lugar ang life-size na mga imahe ng Stations of the Cross. Naroon din ang Chapel of Transfiguration at ang mahigit 13 talampakang statwa ng Birheng Maria. Sa Inabanga, Bohol, paboritong destinasyon tuwing Holy Week ang Village of the Compassionate God the Father. Tahimik at presko sa lugar na nasa taas ng burol. This place is perfect during Holy Week because this is the place where we are going to pray. Bukod sa hardin, makikita rin ang life-size na imahe ng Birhen ng Fatima at ang Last Supper. May Stations of the Cross din. Kung sa bansang Japan naman nais mag-Semana Santa, may mga pilgrimage site ding pwedeng puntahan. Gaya na lang ng Nishizaka Hill, kung saan naging martir ang 26 na Kristiyano noong 1597. Doon din binitay si San Lorenzo Ruiz, ang kauna-unahang santo ng Pilipinas. Pwede ring dayuhin ang isang simbahan sa Nagasaki kung saan may pambihirang bakas ng digmaan. Ang mukha ng imahe ng Birheng Maria hindi tuluyang nasira ng bagsakan ng atomic bomb ang Nagasaki noong World War II. Jasmine Gabriel, Nagbabalita, Pilipinas.